Hi, Miss Chloe. Itago niyo na lang ako sa pangalang Claire. I am married for almost 9 years. We have two kids. My eldest is 13 and my youngest is 4. Maaga po akong nabuntis pero kami pa rin ang nagkatuluyan. I am in my last year in college when I got pregnant, and after graduation, we both got a job and worked. My eldest is already 3 years old when we decided to get married after makapundar na rin ng bahay. Within the years of our marriage, wala naman akong nakitang problema sa asawa ko, and I am confident na ako lang since matagal na kaming magkakilala. Magkaklase kami ng high school at ako lang ang naging girlfriend niya. Recently, New Year of 2023, nalaman ko ang pinakatatagong sikreto ng asawa ko. He is bisexual. Nalaman ko to dahil meron siyang naging close na lalaki na mukha namang okay. December of 2021, na-meet namin siya in a certain place kung saan kami nag-spend ng Christmas. Accidentally, nandun din in the same place yung guy, so pinakilala sa amin. Until then, naging close sa amin yung lalaki na tinuring na rin naming family. The guy spent Christmas of 2022 and New Year of 2023 with us until that very January 1st of 2023. I got hold of his cell phone at doon ko na nalaman ang lahat. At first, everything had flashbacked. Ang di ko pala alam, everything was planned, pati ang pagpasok ng lalaki sa buhay namin. Matagal na daw niya gustong kumuwala sa umpisa. Or sa umpisa pa lang, pero bina-blackmail siya ng guy na ipagkakalat sa lahat ang pagkatao niya at sisirain kami sa lahat, pati madamay ang mga negosyo namin dahil may mga company secrets siyang nalaman sa isang taon na pagsama-sama niya sa amin. Most of those threats ay tinutotohanan naman niya. Umabot pa nga sa punto na 3 days asawa ko sa kanya at 4 days sa akin. I went into depression hanggang nakasanayan ko na lang. Gustong-gusto kong iwanan ang asawa ko pero naaawa ako sa mga anak ko na sila ang magsasacrifice. My children are all achievers. They are top in their classes at nangihinayang ako na baka masira ko sila. They do love their father. Mabait naman siyang asawa at ama. Ang problema lang ay dahil bisexual siya at may karelasyon siya. Hindi ko rin po maiwanan ang mga kumpanya namin kasi dugo at pawis ko rin ang pinuhunan ko para matayo ang mga ito, at may mga problems din na kailangan ma-resolve ng company at alam ko kailangan ako. Hindi ko po kayang pabayaan. To date po ay sa amin umuuwi ang asawa ko. Di ko lang alam ano ang status ng relationship namin hindi ko lang alam ano ang status ng relasyon niya sa kabila, kasi kung papapiliin naman daw ay kami talaga ang pipiliin niya. Ang problema lang ay may feelings na siya doon at alam ko sa sarili ko, kailangan niya yun to satisfy his other side. Gusto ko pa sanang itanong kung tama po ba ang desisyon ko na ipagpatuloy ang marriage namin? Di rin lang naman kasi to para sa mga bata, para din sa kanya kasi para siyang walang direksyon kung wala ako. Masakit masakit pa rin naman po na hindi ko alam ano ang status nila kasi may password hanggang ngayon ang telepono niya. And in terms of intimacy, wala na po kami nun. So as responsibility as husband, parang okay na lang din sa akin na wala. Wala na po yung trust. At wala na po yung feeling na alam mo mahal ka. Para sa akin, yes, mahal ako, pero kung gaano, hindi ko po alam. Gusto ko rin naman pong mahalin ako ng buo. Kasi ngayon, ang alam ko lang, hindi ako enough. May kulang sa akin. Gusto ko rin namang may magmahal sa akin ng buo at totoo. Pero hindi ko po alam kung darating pa yon. Importante lang po sa akin yung mga anak ko at masiguro ko po ang future nila. Maraming salamat po sa pag-consider ng letter ko. Thank you so much, Miss Chloe. Claire. You know what, Claire? Gusto mo siyang bigyan ng direksyon, sabi mo, 'di ba? Malaki na siya eh. Alam na alam niya na kung ano ang ginagawa niya. Your kids, they are the ones who need guidance and direction. And don't worry, hindi masisira ang future ng mga anak mo dahil hindi ka naman magpapakasira, di ba? You will continue to be a good mother who will support them and help them to
be the achievers that they are. You think your kids won't know about it? Here's a time bomb just waiting to explode. Isang kwento lang yan, isang chismis lang yan, isang beses na may makakitang iba. And in time, your kids will know. They will notice, especially if he doesn't have any plans na kumalas sa male partner niya. Huwag na nating pakialaman ng mga threats sa kanya. Because you know what? He had it coming. Problema niya na yon. Ang importante na lang sana, hindi kayo madamay ng mga anak mo, di ba? So yan ang pag-isipan mo kung paano mong mapoproteksyonan ang mga bata sa parating na malaking problema, sa harm na pwedeng idulot ng relationship niya sa male partner niya at sa eskandalo na pwedeng mangyari. You know what? Everything that you're feeling right now, lahat ng nararamdaman mo, valid yan. You want someone who is with you and for you talaga, not someone who wants to enjoy the best of both worlds. Ang swerte niya, no? Ang swerte-swerte niya. Ang sarap ng buhay niya. He can continue putting a front with you as a wife and complete and happy family while still enjoying the company of his male partner. So that's enjoying the best of both worlds. Your kids need a mother with a healthy mental state. And obviously, this setup is not good for your mental health. Napaka-dysfunctional, okay? For me, there is no right or wrong decision. You stay for the marriage, that's okay. Maiintindihan ka naman eh. Sacrifice ka para sa mga anak at sa negosyo nyo. Partnership na lang. Kumbaga, yun na lang ang iisipin mo. Future ng mga anak mo. Masaya kayong kunyari na okay kayo. And that's okay. No one can blame you for staying. That's a selfless act of being a mother. Or, you can leave him and just take care of the kids and pick up the pieces of your life and live it to the fullest with your children. Kasi meron namang tinatawag na co-parenting. So he can still be a good father to your kids kahit hindi kayo magkasama. It's your life. At the end of the day, whatever decision you make, ikaw pa rin ang gagawa ng lahat nun para sa'yo. And you know what? It is not a shame to be deceived, but it is to stay in deception. God bless you, Claire.